pero mga iglesia pala ng dyablo. Biro mo, para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa. Kesyo wanted daw ako, kesyo tinadtad na daw ako, kesyo may kaso daw ako na, ano ba yun, na qualified tip, na walang piyansa. Eh di wow. Eh di wow. Eh nung nakarang araw lang kakukuha ko lang ng ano ko ng passport ko Di ba? Makakakuha ka ba ng passport? Makakakuha ka ba ng ano? Anak naman ng teteng. Tinawagan ko, tsuhin ko. Nasa NBI, hindi naman po sa pag-ano. May tsuhin ako na nasa NBI. Nandito ulit ang inyong lingkod na si The Wonder sa Philippines. Ngayon po mga kababayan at mga kapatid, meron po tayong tatalakayin. Siyempre, yung bagong pananakot at pagbabanta ni Epifanio Labrador na ang Iglesia ni Cristo daw mga kababayan ay naninira tungkol sa kanya. Yung mga banat daw sa kanya ay puro paninira. At sinasabi niya dito na pinagmamalaki niya na meron siyang tiyuhin na NBI, mga kaibigang mga military at mga pulis. At sinasabi niya dito yung mga warrant of arrest daw niya ay walang katotohanan. Dahil dito ay kanya pang sinabi na kumuha daw siya ng NBI, mga kababayan. Nakakuha daw ito. Talagang sinasabi niya na wala daw siyang kaso. Sa dulo nito mga kababayan, meron akong ibubulgar sa inyo na ikakatuwa nyo. Lalong-lalo na po sa mga nag-aabang tungkol dito sa kaso ni Epifanio Labrador na nagtatag ng iglesia na mga supremo ng mga sinungaling. So pakinggan po natin mga mahal kong kapatid at mga kababayan, itong bago niyang patutsada at pagyayabang na meron siyang connection sa NBI, mga pulis at mga military na sinasabi niya. Pakinggan natin mga kababayan, paano niya minamain conditioning yung kanyang sarili at mga tagasunod niya. Tignan natin mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid. Eto na po siya. Talagang marami siyang mga pasabog na binabaliktad niya po na ang Iglesia ni Cristo ang nananakot at nang aapi at nang iimbento ng mga kwento para sa kanya. Tignan po natin mga kapatid at mga kababayan. Eto na po. At matutuwa kayo mamaya mga kababayan at mga kapatid dahil talagang hindi nyo pa ito nalalaman sa kahit anong channel. Magugulat po kayo na ikalulungkot ni Epifanio Labrador na mukha ng bading, mukha ng natusta ang mukha, na yung utak niya ay singliit ng munggo na tinapaktapakan ng elepante. Grabe mga kababayan, talagang kung merong mga sinungaling, eto, purong-purong sinungaling talaga na scammer pa ang mukha. Eto na mga kapatid, may mga bago siyang pasabog na ikagugulat nyo na matutuwa kayo kasi alam nyo naman itong taong ito, para mapaniwala niya yung mga tagasunod niya, meron siyang ginagawang mind conditioning. Marami po tumatawag sa inyong lingkod at nagtatanong po sa mga bagay-bagay po na gusto nilang malaman. Salamat po sa inyong concern at sa inyong mga panalangin, mga minamahal ko mga kababayan. At alam niyo ba, ako po natutuwa sapagkat sa kabila po lang lahat ng paninira po ng malademonyong reliyon ng Iglesia ni Manalo na Diablo, mas lalo pong tumitindi at dumarami po ang supporters at kasama at kaisa natin dito sa ating programa. Alam niyo, sa totoo lang, napakabigat po talaga ang kalabanin ang Iglesia ng Diablo. Dahil Diablo yan diba? Napakabigat, lalong-lalo na't meron silang mga armas, may pera sila, may impluwensya sila, lahat na sa kanila na.
makapangyarihan sila dito sa mundo, makapangyarihan sila dito sa ating bansa. Pero ganoon pa man, salamat sapagkat sa kabila ng kanilang pananakot sa akin, sa kabila ng kanilang mga ginagawa, patuloy po tayong lumalakas sa pamamagitan po ng mga panalangin po ng ating mga kababayan. O mga kababayan, sa kabila daw ng mga pagbabanta ng Iglesia ni Cristo at kung ano-ano pang mga guni-guni sa kanyang isipan, lalo daw siyang lumalakas at ipinapanalangin ng kanyang mga tagasunod. Mga kababayan, pakinggan nyo pa ang katangahan at kabubuhan ng taong ito. Sa lahat ng kanyang mga pagmumura at pagbabanta at pananakot at mga death threat na mga sinasabi niya sa pamamahala at sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pati na rin yung pagbabanta niya sa aming mga vlogger, mga kapatid at mga kababayan. Talagang binabaliktad niya po ang mga sitwasyon. Minamain conditioning niya ang kanyang sarili at kanyang tagasunod para maawa at makapamera ang taong ito na isang magnanakaw, na isang wanted, na isang hitman, na kung ano-ano pa mga kababayan, at nangihingi ng pera para siraan ang mga politiko na kanyang gustong perahan. Pakinggan natin ang taong ito, mga kababayan, na the most wanted in the Philippines. Even outside the Philippines ay wanted po ito, mga kababayan, sa dami ng kanyang kaso. Pagsabay-sabay po na nilabas itong warrant of arrest tungkol dito sa taong ito na sinapian ng dyablo para kasangkapanin, para usigin ang buong Iglesia ni Cristo. Ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay naghahanda po ng mahinahon, organize at maayos na pagsasampa ng mga kaso, mga kababayan. Iipunin po natin ang kanyang mga sinasabi, gaya po ng nangyari sa mga kumakalabang sa Iglesia ni Cristo, na akala nila yung kanilang ginagawa ay ang Iglesia ni Cristo ay tahimik lang, na hindi sineseryoso ang mga ito. Pero darating ang araw na aanihin ni Epifanio Labrador ang kanyang pangbabastos sa ating pamamahala, mga kapatid. Pakinggan pa natin ang mga hindi makataong pangbabastos niya sa Iglesia ni Cristo. Akala po kasi nila, pag ginawa nila yung mga paninira nila sa akin, tayo po ay hihinto na, tayo po ay titigil na, tayo po ay matatakot sa kanila. Hindi po. Ibahin niyo po si Epifanio Labrador. At kahit anong paninira pa ninyo, at kahit anong pang gawin ninyo. O, kita niyo mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo daw ang naninira at sinisiraan ang kanyang pagkatao. Mga kapatid at mga kababayan, talagang grabe ang kanyang kasinungalingan, Grabe ang kanyang pangloloko sa kanyang mga tagasunod para perahan ang mga ito. Siya na rin ang nagsabi, mga kababayan, na ang kanyang natatanggap na pera ay 80,000 kada araw. Grabe. At meron na siyang abogado at meron siyang pera para gastuhin, para harapin ang kanyang kaso. Yung kayabangan niya, tignan natin mga kababayan. Pakinggan natin ang kasinungalingan ng taong ito. Hindi po titigil si Epifanio Labrador sapagkat alam ko na mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa sinasabi ko na ang reliyon ni Iglesia ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo ay isang kulto. At kahit sinong tanungin ninyo, mapapari man, pastor man, ibang ministro man, isa lang pong sasabihin nila. At kahit sa Google, masasearch niyo po yan. Isang kulto po ang reliyon na to. Mga kababayan, sabi niya, kahit saan daw magtanong, itanong nyo ang Iglesia ni Cristo, ang sasabihin nila ay kulto. Yun ang kanyang sinasabi. Kahit Google daw, ay kulto yung sinasabi ng Google. Pero pagka nag-search tayo, pagka nagsaliksik tayo at tinype natin ang Iglesia ni Cristo, sinasabi doon, Iglesia ni Cristo, Church of Christ in the Philippines, na merong milyong-milyong mga miyembro
na nakasaad dyan sa nakasulat sa Google isang maimpluwensyang reliyon na talagang napakaraming mga miyembro na tumutulong sa maraming tao at isa sa parte ng mundo na umaayos sa mga problema sa pangkalusugan, sa pangangailangan ng mga tao at sa mga pagtulong sa mga mahihirap sa buong mundo. Yan po ang sinasabi ng Google na ang kanyang sinasabi, mga kapatid, pag sinearch mo daw sa Google ito, Iglesia ni Cristo, kulto daw yung makikita mo, mga kababayan. Talagang siraulo pala ang taong ito, gagawin lahat para siraan ang Iglesia ni Cristo, para magkamal ng salapi at pera. Mga kababayan, na pag tinapik ang Iglesia ni Cristo, marami siyang magiging views. Epipanyo, sinasabi ko sa iyo, ipunin mo lang yung pera mo. Ipunin mo yung dolyares na naiipon mo sa kakablog mo. Tinitiyak po namin yan na magkakapatid dahil sa iyong kabastusan, dahil sa iyong kagaspangan ng pananalita. Lahat ng pera mo mauubos yan. At sa lahat ng distrito, sa buong bansa, mga lokal ng Iglesia ni Cristo ay haharapin mo na magsasampa ng malaking kaso para sa iyo. Sa libel case na yan ay hindi lang 100 na kaso ang haharapin mo. Pakinggan pa natin ang kawalang hiyaan ng taong ito, mga kababayan, na nagtatago na sa bundok, na marami siyang mga pinagmamalaki na koneksyon sa gobyerno. Makikita niyo naman at marami pong natatauhan. Marami pong naniniwala. Bakit po? Mismo po doon sa message po, doon po sa mga message na ikino-comment po ng mga iglesia ni Manalo. Kaya nagulat. Maraming natuwa at sa pamamagitan ng ating pagbati ko sa kanila ay lumitaw ang katotohanan. Doon pa lang sa mga message pa lang nila, sa kanila pa lang mga pagbabanta, sa kanilang pag-aano pa lang talagang mababasa mo na malademonyo. No? Marami po sa mga kababayan namin na nagsabi sa akin, nababasa nila yung mga comment ng iglesia ni Manalo na malademonyo talaga. Talagang masasabi nila. Marami po nagsabi na kami man ay natauhan at nakita namin yung kanilang mga message para sa iyo. Talagang masasabi mong malayo sa kanilang sinasabi yung kanilang mga ginagawa. Yan kasi ang mahirap sa inyo, lalong-lalo na ka na Epipanyo Labrador. Kaming mga iglesia ni Cristo ay nananahimik, payapang namumuhay, at law-abiding citizen. Sino ang nauna na bumastos at nagmura sa aming namamahala? Nagmumura mo. Hindi mo man lang ginalang ang aming namamahala. Mula kay Ka Felix Manalo, hanggang kay Ka Eranio Manalo, hanggang kay Ka Eduardo Manalo. Sino ba naman ang hindi magagalit sa'yo? Hinayupak kang kulokoy ka. 'Di ba? Pasensya na po, mga kababayan, kasi ang tabil ng dila nito nakakagigil talaga, mga kababayan at mga kapatid Kung paano niya murahin ang aming namamahala ay ganun-ganun na lang. Alam niyo, mga kapatid at mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, tuwing mananalangin kami, mga kababayan, ay pinapanalangin namin ang aming leader na namamahala ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas, kasama po sa ibang bansa. Ipinapanalangin namin na maging maayos ang kanyang kalusugan, maayos ang kanyang kalalagayan, dagdagan pa ang kanyang buhay, at bigyan pa ng kapangyarihan. Ganyan kaming mga magkakapatid sa Iglesia ni Cristo, pagsasamba kami. Wala kaming sinasabi na iba kundi pagpalain kaming mga magkakapatid. Pagpalain ang namamahala dito sa lupa, sapagkat ang namamahala dito sa lupa ay siyang nakakaalam kung ano po ang dapat gawin sa lupa, na siya namang sinusunod namin sa mga banal na kasulatan, mga kababayan. Na dito naman sa taong ito, talagang binabaliktad niya yung mga sitwasyon na pinapalabas at sinasabi niya na masama ang Iglesia ni Cristo, na yun naman ay masakit sa amin. Tapos sasabihin niya, iglesia ng kulto.
Tapos kung murahin niya ang aming tagapamahala, ganun-ganun na lang. Sino ba naman ang hindi magagalit? Tao lang po kami, mga kababayan. Tao lang kami na may damdamin. Nananahimik po kami. Tapos, ikaw ang unang nagbabanta ng kung ano-ano. Tapos, nung kinasuhan ka, pinatulang ka, sasabihin mo, hindi ganyan ang ugali ng mga tunay na iglesia ni Kristo. Mga kababayan, kayo na humusga. Kahit ngayong pusa, nananahimik, kahit yung aso na tahimik lang at batukan mo yan, hindi ka inaano. Baka lapain ka niyan at luray-lurayin yung katawan mo. Yung leon, mga kababayan na natutulog, napayapang natutulog. Guluhin mo yan. Guluhin mo. Pag kinagat ka niyan, gawin kang ulam. Yung pusa, yung aso na tahimik, subukan mong batukan. Subukan mong paluin. Baka gawin ka niyang pagkain. Yan ang ginawa mo sa amin. Epipanyo Labrador. Tapos yung pinatulang ka na, nag-iiyak ka na natatakot ka na takot ka na makita ka. Kasi sa sinasabi mo, sa mga naglalaro sa isipan mo, kung ano-ano na yung mga hallucination mo na para ka ng addict na nakadroga. Natakot ka na. Katakutan mo yung mga kaibigan mo, kareliyon mo, kamag-anak mo at mga bossing mo kasi sila mismo ang gagawa sa ng masama. Sila mismo ang gagawa ng masama para sa iyo. Hindi kaming mga iglesia ni Kristo. Gagamitin ka lang ng mga amo mo para ipain. Para pag may nangyari sa iyo, ibintang sa iglesia ni Kristo. Pakinggan pa natin mga kababayan at mga kapatid kung gaano kabastos ang bibig ng taong ito. Iglesia daw ni Kristo, ginagamit pa yung ating mahal na Panginoong Hesukristo. Pero mga iglesia pala ng dyablo. Biro mo, para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa. Kesyo wanted daw ako, kesyo tinadtad na daw ako, kesyo may kaso daw ako na, na qualified tip, na walang piyansa. Di wow. Di wow. Nung nakarang araw lang kakukuha ko lang ng ng passport ko Di ba? Noong nakarang araw lang daw mga kababayan, kakakuha lang daw ng passport niya. Kumuha daw po ng passport. At yung mga sinasabi daw sa kanya na warrant of arrest, wanted ka na, paninira lang daw po ito, mga kababayan. Tignan mo yung mind conditioning niya. Kung totoong hindi ka wanted, ba't ka nagtatago, Epipanyo Labrador? Pakita mo kung sino ka. Kung wala kang kaso, magpakita ka. Pumunta ka sa City Hall ng Silay. Kumatok ka doon sa mga pulis. Itanong mo mismo na kung wanted ka talaga. Hindi naman kami magpapalabas ng peke dito. Meron pang presiding judge na sinasabi. Meron kang pangalan doon. Alangan naman hulaan namin yung pangalan mo, hindi ka namin kilala. Ipinadala lang sa amin ng pinagkakatiwalaan at nagkakatiwala po sa amin para ipalabas yung warrant of arrest na yan. Tingnan mo ang ginagawa niyang mind conditioning mga kababayan. Malayo sa kanilang sinasabi, yung kanilang mga ginagawa at mga, alam nyo na, di ba pa? Iglesia daw ni Kristo, ginagamit pa yung ating mahal na Panginoong Hesukristo. Pero mga iglesia pala ng dyablo. Biro mo, para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa. Kesyo wanted daw ako, kesyo tinadtad na daw ako, kesyo may kaso daw ako na, na qualified tip, na walang piyansa. Di wow. Di wow. Nung nakarang araw lang kakukuha ko lang ng ng passport ko Di ba? Makakakuha ka ba ng passport? Makakakuha ka ba ng Anak naman ng teteng. Tinawagan ko, tsuhin ko. Nasa NBI, hindi naman po sa may tsuhin ako na nasa NBI. Pina-verify ko. Wala.
O yan mga kababayan, pinagyayabang na naman niya na meron na naman siyang tiyuhin sa NBI. Pina-verify daw niya ang kanyang pangalan. Sinabi daw ng kanyang tiyuhin na wala daw. Eh di wow, Epipanyo, managinip ka. Managinip ka, Epipanyo Labrador. Managinip ka sa kung kailan mo gusto. Dahil ikaw ay wanted ka talaga. Wanted. Subukan mo lang lumabas. Subukan mo lang kasi madadampot ka talaga. Dahil yung pinalabas na warrant of arrest mo, yan yung kaso mo na pagnanakaw. Isang qualified theft na wala pong piyansa. Dahil nakakategorize mo ito sa paulit-ulit. Paulit-ulit na kaso ng pagnanakaw kaya wala kang piyansa. Sira ulo ka. Tapos kami ang gagawin mong sinungaling. Hindi pipirma dyan yung mga huwes na presiding judge. Meron pang case number. Bobo. B.O.B.O. ka. Bobo kang tanga ka. Hindi porke tinawag kang bobo na tanga ka ay galit na ako. Yan ay bagay na bagay lamang sa iyo sa ginagawa mo po sa aming namamahala. Isa kang sinungaling, isa kang demonyo na nagkatawang tao. Tapos sasabihin mo, binabaliktad mo, kami ang masama, ikaw ang masama. Gumagawa ka ng ikakasira ng pangalan mo. Kung hindi ka magnanakaw, hindi ka makakasuhan, antayin mo ang mga kaso kasi finish pa yan. Kumbaga, unti-unti pero sure ball. Parang rally lang na pinaghandaan. Pag nilabas na ang kaso mo, at sabay-sabay na ibibigay bawat distrito na lugar sa Pilipinas na merong Iglesia ni Cristo, ay ibibigay ang warrant of arrest mo. At wala kang sasabihin. Hindi ka makakakibo pag dinampot ka na. At isampal yung warrant of arrest mo dahil sa ginagawa mo. Pakinggan pa natin ang hinayupak na ito. Kaya nga, natatawa na lang ako eh. Akala ng Iglesia ni Manalo na Diablo, magagawa nila sa akin yung ginawa nila kay Brother Eli Soriano. Ang hindi nila alam, hindi ako si Brother Eli Soriano para takutin na lamang nila, para siraan ng kung ano-ano. Eh biro mo, para lang masira tayo, mga minamahal ko mga kababayan. Nang rape daw ako ng 16 years old. Ikaw nagsabi niyan, hindi kami. Matindi. Ikaw nagsabi niyan na nang rape ka, susunod. Baka hindi mamaya, kami. Sabihin, drug lord ako. Ikaw nagsabi Pusher niyan, ako. hindi kami. Kasi yun ang hindi pa na ano dun eh. Di ba? Epipanyo Labrador, ikaw ang nagsabi niyan na rapist ka. Ikaw din nagsabi niyan na drug lord ka. Ikaw na rin ang nagsabi na hitman ka. Na meron ka ng tinumba na 49. Di ba nagbabanta ka sa isang politiko na si Mayor Tebes na pag hindi tumahimik, pang 50 ka na, sinasabi mo, ikaw ang gumagawa niyan, hindi kami. Kinaklaro lang natin. Lahat ng sinasabi namin dito may ebidensya kami. Oo. Pero ganoon pa man, hindi po yan ang topic natin. Mga minamahal ko mga kababayan. Ang mahalaga, na-topic natin na naman yung kanyang bagong pagyayabang na talagang yung tiyuhin daw niya na nasa NBI ay pinagmamalaki niya na malaking connection niya. Kaya hindi siya nahuhuli. Na sinabi daw ng tiyuhin niya na wala daw siyang kaso. Ibig sabihin, yung warrant of arrest na inisyu sa kanya na galing sa Silay doon sa Negros ay isang peke lang, mga kababayan. Talagang yung ginagawa nitong hinayupak na tao na ito na isang sinungaling, patuloy siyang nagpapalaganap ng kalokohan at panloloko sa kanyang mga tagasunod na naniniwala naman ang mga ito.
Mga kababayan, tuwang-tuwa sila sa ginagawa ni Epifanio Labrador. Epifanio Labrador na nagtatag ng iglesia, ng mga supremo, ng mga sinungaling. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng ginagawa mo ay may hangganan. Lahat ng paninira mo at panggagago sa buong iglesia ni Kristo at pagmumura at hindi paggalang sa aming namamahala ay may katumbas na gantiyan sa langit. Mag-antay ka lamang dahil lahat ng bagay ay merong oras at panahon. Kung ngayon ay malaya ka, kung ngayon ay nagagawa mo po lahat ng gusto mo, pero pag langit ang gumanti sa'yo, yun na ang panahon mo. Epifanio Labrador, makatakas ka man sa batas, pero sa batas ng Diyos hindi ka makakatakas. Lahat ng lumaban at lumapastangan sa aming namamahala at walang humpay na paninira sa buong iglesia ni Kristo. Nalaman po natin ang ginagawa ni Epifanio Labrador. Wala daw siyang kaso at puro peke daw at pawang paninira lang daw ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. At mga kapatid, na yung mga kaso niya na qualified theft na ikinaso ng kanyang mga estudyante ay mga peke lang at paninira lang daw ito na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, kayo na ang humusga kung paninira lamang ito. Babasahin ko sa inyo muli itong kaso niya, mga kababayan. Hindi kami magbabasa dito o magpapalabas. Kung peke ito, mga kababayan, dapat nagsalita na po yung presiding judge doon sa silay na peke. Bakit may case number ito, mga kababayan at mga kapatid? Babasahin ko. Tignan natin, mga kababayan. Eto. Kung peke ito, mga kababayan, babasahin ko kung peke ito, dapat, eto, mga kababayan, crime case number 10-84540. Ayan, yung case number, kung tama yung pagkakabigkas ko, kasi medyo malabo yung isang numero Ulitin ko, crime case number 10-84540, order of arrest number 051. Ito yung kaso niya. Kalat na po ito, mga kababayan. Richard Palacio E. Vallejos. Ulitin ko, Richard Palacio E. Vallejos. Accused. Ito yung inaakusahan ng kasong ito. To any officer of the law. Pakinggan po natin. You are hereby commanded to arrest Richard Palacio E. Vallejos, who is said to be found Los Angeles Siding, Barangay 14, Victoria City, Negros Occidental, or elsewhere in the Philippines, who had been charged before me with the offense of qualified theft. Kung peke ito, paano ko malalaman ito? The bail for the release of the accused in this case is fixed. No bail. Ibig sabihin, paulit-ulit ito. Kasi yung ibang mga kaso ng qualified theft ay merong piyansa. Pero itong kanya ay wala pong piyansa. Which may be furnished by the said accuses or accused either by depositing the amount thereof with the nearest collecting internal revenue or provincial city or municipal treasurer who should transmit the same to this court, or by or personal bail subscribed by two or more
Di ko nang babasa, malabo. Whose solvency may be shown by their di ko na mabasa, malabo, mga kababayan. Di ko mabasa. So, yung presiding judge, Honorable Dina Honorable Dina Dichongson Trosyo, presiding judge. Ito po yun. The warrant and subpoena officer, Philippine National Police, City of Silay, Negros Occidental. You are hereby ordered to execute the warrant of arrest within 10 days from your receipt of the same, and return of the service of this warrant must be made to this court later than 10 days after expiration of the period of service. Yun ang sinasabi. In case of failure to execute the warrant of arrest, must be made to this court, stating the reason without necessarily returning the warrant. The warrant is good and valid, and the accused is arrested or until resealed by the court. Ayan, mga kababayan. Presiding Judge, Honorable Dina. Presiding Judge, Honorable Dina Chongson Trosyo, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Officially released 3:15 p.m. So, yung kaso niya matagal na po, mga kababayan. Nilabas na naman. October 6, 2017. Kung peke po ito, ay bakit meron kami? Ba't may kopya kami? Oh, kung peke yan, Richard Palacio Vallejos, kung peke yan, dapat sinabi ng presiding judge sa Silay na peke, at nagngaw-ngaw na sana sa social media, ay peke yan, wala naman lumalabas sa peke. Oh, kaya meron sa amin ito, ibinigay sa amin na hindi ka makakalusot. Antayin mo yung kaso mo dahil merong tumawag sa atin na kapatid sa distrito ng Metro Manila South na magsasampa ng kaso sa iyo dahil walang humpay yung ginagawa mo. Hindi ka tumitigil sa paninira sa Iglesia ni Cristo. Binabastos mong pamamahala, walang tigil ang bibig mo. Kaya itong kaso na ito, panibagong dagdag kaso sa iyo. Pag talaga naihanay ang mga kaso mo na ginagawa mo na libel case, dahil sa ginagawa mo sa buong Iglesia ni Cristo at pangbabastos sa pamamahala, yan ang anihin mo. Ano ang itinanim mo? Yan ang aanihin mo, Epifanio Labrador. Ayaw mong tumigil, ayaw mong magbagong buhay. Marami ka ng paninira, marami kang ng ginawang kasamaan. Tapos ngayon, antayin mo. Kaya mga kababayan, salamat po sa inyo. Ito na naman po tayo, si The Wonders sa Philippines, na laging magtatanggol. Kaisa nyo po sa pagtatanggol sa pamamahala sa mga taong lapastangan, mga kababayan. Nandito po tayo, kasama po tayo. Isang katawan lang po tayo, mga kababayan at mga kapatid. Mabuhay po.